Mapagpalang araw po. Happy Lord's Day. Baka makalakad yung... Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita ng Diyos o Ebanghelyo ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Itong Bibliang ginagamit po natin, ito'y tinatangkilik ng 13 simbahan. 13, 13. Sila po ay sumasangayon sa nakasulat sa Bible. Ito po ang kanilang mga pangalan at mga simbahan. Pangalan lang ha. Yan. At ito pa. Yan. Ibig sabihin, ng Bible pong ito, neutral. Wala siyang pinapanigang reliyon. Kasi, kung may papanigan siyang reliyon, magkakalabo-labo na itong tatlong ito, ay 13. Siyempre, ibang turo nito, ibang turo nito, ibang turo nito. Anong mangyayari? Di rambol. Kaya napagkasunduan nila, gumawa sila ng isang Biblia na silang lahat ay sumasangayon. Yun ang maganda. Kasi po sa panahon natin ngayon, sa dami ng reliyon, nagkakagulo na po sila. Naghahaway, hindi na magkakaintindihan. Kung minsan, umatong pa po sa hindi maganda. Umatong pa sa dimandahan, dimanda rito, dimanda doon. At sakitan. Yun ang hindi maganda. Sakitan. At patayan. Mga religious person, pumapatay po ng tao yan. Baka akala niya hindi sila pumapatay ng tao. Tingnan lang natin ang Biblia. Sa panahon ng Panginoong Yesus, religious person po ito. Tingnan nyo ha. O babasahin ko. Sa 1:16:1, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ng inyong mga pananalig sa akin. 2, ititiwalag kayo sa mga sinagoga at darating ang panahon na sino mang pumatay sa inyo ay naghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Kita nyo po, pumapatay po ang mga taong reliyoso. At ang kanilang palagay, sila'y naglilingkod sa Diyos. Di po ba nakakatakot? Akala nyo mga reliyon mabait? May reliyon mabait, may reliyon patay. Sige, bago tayo papalaot, manalangin tayo. Hingin natin ang tulong ng ating Panginoon Diyos upang siya po magturo sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa ang aming pong pagbubulay ng iyong Ebanghelyo ay buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo. Sapagkat ito'y sulat mo, turuan mo kami, buksan ang mga puso't isip ng bawat isa upang pare-pareho po kami makinabang sa iyong mensahe. At higit sa lahat, ang iyong mensahe ay salitang buhay, life giver. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po ay nagsasabing may impyerno at may langit. Hindi ako may sabi niya. Ang Biblia. Okay. Doon na natin simulan sa dulo. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoong Yesus. Meron po siyang dadalhin sa impyerno at meron din siyang dadalhin sa langit. Ang magdadala po mismo sa kanila, si Yesus. Pag pa-impyerno ka, dadalhin ka ni Yesus sa impyerno. Pag palangit ka, si Yesus din ang magdadala sa iyo sa langit. Kasi po si Yesus po yung husgado pagdating ng araw. Ito. Dito po sa Mateo 25:31. Kailangan makinig ang makinig. Unawain na. Wala tayong pinipersecute dito. Kung tinamahan ka. Mas mabuti kung tatamahan ka. Ibig sabihin, buhay ka pa. Yung makapal. Wala na. Makapal nga eh. Dito po sa Mateo 25, ito ang title, ang paghuhukom. Doon na tayo sa paghuhukom para mas madali na tayo. 31. Sa malwalating pagdating ni Jesus, kasamang lahat ng anghel. Yung anghel po sa langit yun
Kasi si Jesus manggagaling langit, kasama yung lahat ng anghel. Upo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. May trono pala si Jesus. 32. Tipunin sa harap niya ang lahat ng bansa. Mga tao po ito. Yung bansa at mga tao sa bansa. At sila kanyang pagbukod-bukurin. 2 linya lang po, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at kambing. Yan. Kaya 2 pila. Isang pila ng tupa, isang pila ng kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa. Tandaan nyo, sa kanan ang mga tupa. At sa kaliwa naman ang mga kambing. Yung mga kinakaliwa, kambing. 34. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ang hari si Jesus. Ali kayo. Kita nyo nung sabi niya, ali kayo. Mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pananlikahin ng daigdig. Yun, yung palangit yung mga tupa. Tupa, ali na kayo. Ali kayo. Pumasok na kayo. Tanggapin ninyo ang kaharian ng langit. Yun ang tupa. Ayun, yung kambing. Sa 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing po ito, lumayo kayo sa akin. Chupi, chupi. Layo, layo. Yung tupa, ali kayo. Yung kambing, chupi, chupi, layo. Ito makinig po kayo, nawahin nyo. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yung mga kambing ay papunta sila ng impyerno. O sino nagsabi? Si Jesus. Kung sino yung nagpapasok sa langit, si Jesus. Kung sino yung nagtaboy sa kanila, si Jesus din po. Kaya pagdating ng araw, darating po si Jesus. At yung lahat ng tao sa buong daigdig, the entire universe, lahat ng tao dyan, maputi, mahitim, ano man ang itsura mo, ano man ang kulay mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay. Anong gagamitin na batayan ng Panginoong Yesus pagdating ng araw na yan? Ito po, yung lahat ng ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, yun po magiging batayan. Kaya ikaw mismo ngayon ang gumawa ng iyong kapalaran kung may impyerno ka o mapapalangit ka. Kaya wala kang pwedeng ituro Hindi mo pwedeng ituro yung kapitbahay mo na, ito kasing kapitbahay ko ito Yung wala. Ikaw mismo, yung ginawa mo habang nabubuhay ka sa lupa, yun ang uusgahan ng Diyos sa iyo. Kung papunta ka ng impyerno o papunta ka ng langit. Etong batayan naman, sa libro ng Pahayag, chapter 20, tingnan niyo po sa 11. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakahupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. 12. Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at tamak. O, kita nyo, anong klaseng tao sila? Maging dakila man o hamak. Nakita po, 2 klase lang 2 line. At binuksan ng mga haklat. Maraming aklat po. Binuksan ng isa pang aklat. Another aklat. Ang aklat ng buhay. Dinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Kung ano po yung ginawa ninyo nang nabubuhay kayo sa ibabaw ng lupang ito po ang gagamitin ng Diyos para tayo po ay husgahan niya. Tayo rin po ang gumawa niyan, hindi po kung sino-sino. At hindi natin pwedeng ituro ang kapitbahay mo. O mismo yung pamilya mo.
Mismong anak mo, asawa mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo. Wala kang pwedeng ituro, kaibigan. Ang sarili mo ang ituturo mo ngayon. Oh, di ba nakalagay, oh? Inatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Oh, batay sa nakasulat sa aklat. Lahat pala nating gagawin sa lupa, nililista doon sa langit, sa aklat ng buhay. O, akala nyo ba, lahat ng ginagawa nyo rito, libre? Hindi. Lahat ng gawin po natin, sino mang taong nabubuhay sa lupa, lahat ng gagawin natin, nililista po sa langit. Doon sa aklat. Isang aklat ng buhay at saka isang aklat ng papuntang impyerno. Doon po tinatala ng Diyos. Kaya yun ang gagamitin niyang batayan ngayon pagdating ng paghatol sa tao pag sila po ay patay na o inabutan na sila ng, hindi sila namatay pero dumating na po yung wakas. Oh, tuloy natin. Batay sa nakasulat sa aklat. O, kita nyo po. Kaya wala po tayong takas dito eh. Lahat na ang ginawa natin, nakasulat po sa aklat. At yun ang magiging batayan ng Panginoon Diyos pagdating ng ating atol. Tingnan nyo po yung sinabi ni Pablo. Tandaan ninyo, ang hukuman po doon ay si Jesus na. Si Jesus na. Sa 2 Korinto 5, 10. Ang sabi naman ni Pablo, sapagkat lahat tayo aarap sa hukuman ni Kristo. Okay, ito nyo. Meron palang hukuman sa langit. At ang hukom ay walang iba kundi si Jesus. At tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Oh. Kaya ingat lang po tayo habang nabubuhay tayo dito. Kasi po lahat ng gawin natin dito na masama, ililista. Lahat ng gawin natin mabuting, ililista. Oh. Aatulan, sabi niya. Tingnan pa natin ang isang sulat. Dito naman po sa libro ng mangangaral. Tingnan niyo po ang sabi naman ng mangangaral. 12:14 ng mangangaral. Lahat ng gawin natin ay agman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kita niyo po ang sabi ng Biblia. Lihim man ang ginawa mong krimen. Nakatala pala yung kaibigan. Kung dito natakasan mo yung mga judge, dahil may pera ka, tinapalan mo para magswelto ka. Pagdating sa langit, hindi mo matatakasan si Jesus. Kaya nga po ginawa yung impyerno. Ang impyerno ginawa para kay Satanas. Pero pag hindi ka susunod sa Diyos, kahit ayaw mo sa impyerno, wala kang magagawa. Pag sinabi niya, doon ka sa apoy ng impyerno, maiimpyerno ka. Oh. Akala kasi ng mga taong, yung iba siga, akala mo gaano katapang, sige, bira dito, bira doon. Oh. Pagdating ng araw, sila naman ang bibiray sa impyerno. Kaya kailangan habang nabubuhay po tayo, alam niyo anong may papayo ko? Maging mabait tayo. Alam niyo ba yung mabait? Yung iba sabi nila, ay sobra naman ang bait, sinasaktan na di pa lumalaban. Mas maganda na yung mabait kaysa sa lumalaban. Bakit? Yung lumalaban, maraming kalaban. Mabait, kinakampihan pa ng tao yan. Ang bait niya na. Halika, tulungan natin naman yung mabait. Di ba ganyan? Kailangan magpakabait po kayo. O kayong mga nakikinig, nanonood ng video, mabait ba kayo? Baka yung nanay nyo, hindi nyo inaasikaso. Asikasuhin yung nanay nyo pagka may problema, nanay nyo yan eh. Yan ang pinanggalingan nyo.
Dala-dala ka niya sa sikmura niya eh. Ilang buwan? Siya na buwan. Isipin mo, siya na buwan ka dala-dala ng nanay mo. Nang lumabas ka sa lupa, walang yaka. Meron naman po talagang walang yang anak. Bato-bato sa langit, ikaw nga yan. Okay. So kasi tinanong kanina ni brother na nanggugupit kung meron daw langit impyerno, kaya ito yung pinaksa natin. Tandaan nyo, meron po. Okay, tignan nyo ah. Ito po yung isang parabola ng Panginoong Yeso-Kristo. Langit impyerno rin ito. Hindi tayo lalayo sa aral. Total, nandito na rin lang tayo. Pag-aral, basahin na natin sa Biblia. Ito po ano. Ito yung ugali na papuntang impyerno. Sa chapter 16 ng Lucas. Tingnan nyo po ano. 19. May isang mayaman laging nakadasuot ng mamahaling damit at nagsaganang-sagana sa pagkain araw-araw. 20. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro, natatad ng sugat sa kanyang katawan at nakakaiga sa pintuan ng mayaman. 21. Sangad na matapunan man lang ng mumong nauulog mula sa apag ng mayaman, doon nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Isang mayaman at saka isang pulubi. Yung mayaman saganang-sagana, maraming pera. Yung pulubi naman nasa may pintuan ng bahay. Naghihintay po sa pintuan ng bahay kung ano ba yung malaglag ng mayaman, baka pwede niyang pakinabangan. At meron po siyang kasama, aso. O, yan ha. At yung ginagawa ng aso naman, dinidilaan niya yung sugat ni Lazaro, yung pulubi. Sipin nyo, sa gutom ng aso, pati sugat. Pinagtsatsagahan niya. Di ba? Kaya pag may alaga kayong aso, wala kang ipakain, sugatan yung sarili nyo. Para yun ang pagtsaga ng aso nyo. Okay, tuloy. Namatay ang pulubi. Yan, nasa patay na po tayo, ano? Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing. So, sa isang araw, pareho po silang namatay. Yung pulubi at yung mayaman. Yung pulubi po, nung namatay, dinala siya sa piling ni Abraham sa paraiso. Paraiso ng Diyos yun. At itong isang mayaman, tingnan natin siya nakarating. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Okay. Ang pagitan po niyan, merong ibaba, merong itaas. Yung ibaba, nandun yung maramot na mayaman. Yung nasa itaas sa paraiso, nandun naman po si Lazaro at saka si Abraham. Natanaw niya kasi tumingala siya. Ito. 24. Kaya sumigaw siya, amang Abraham. Ibig sabihin, malayo ang distansya. Sumigaw siya. Mahawa po kayo sa akin. Yan po ang salita ng mayaman na maramot. Mahawa kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa dulo ng kanyang daliri at basaan ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Oh. Nung namatay po sila, magkaiba po ang pinuntahan nila. Yung si Lazaro, ang pinuntahan niya, yung paraiso. Yung mayaman na maramot sa apoy ng pagdurusa. So, ibig sabihin, meron po talagang impyerno, merong langit, kaibigan, na patutunguhan ng mga taong patay. Kaya pag namatay ka sa katawan mong lupang yan, kagaya na nakikita nyo sa akin at nakikita ko sa inyo, once na namatay kayo, tinakasan na kayo ng inyong buhay, yung buhay ninyo ngayon, dadaretso na yon, alin sa dalawa, pa-impyerno kayo o palangit kayo. Oh. Kapag masunurin ka sa Diyos,
dito pa lang sa lupa, alam mo na kung saan ka pa pupunta. Pero kung narinig mo na ang salita ng Diyos, hindi mo pa rin sinunod, alam mo na kung saan ka pupunta, sa apoy ng impyerno. Oh. Kaya nga po may pangangaral. Ang papel ng pangangaral na kagaya ng inyo nakikita upang ipaalam sa tao ang kanilang kalagayan. Ikaw ba ay masunurin sa Diyos? Ikaw ba ay lumalaban sa Diyos? Isang talata pa, bago tayo magbukas. Dito na ninyo sukatin ang inyong mga sarili kung saan kayo nakalagay. Ganito po ang salita ng mangangaral. No? Balik ulit tayo sa mangangaral. Chapter 12. Ito po. Sa 13. Sa lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So sabi ng mangangaral, isa lang ang aking masasabi. Ano yon? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito ang katungkulan ng tao na nabubuhay sa buong daigdig. Meron kang katungkulan sa ibang bagay, okay yan. Pero, tandaan mo, may katungkulan ka rin sa Diyos. Anong katungkulan mo sa Diyos? Sundin mo ang kanyang mga utos. Ang masakit, kahit naririnig mo na ang utos ng Diyos, binabaliwala mo pa. Yan ang maging rason bakit kahatulan ng Diyos pagdating ng araw. Yung pagbabaliwala mo sa utos ng Diyos. Yung nakalagay po rito, hindi po utos yun. Utos ng Diyos yun. Oh, anong sabi? Una, matakot ka sa Diyos. Kapag wala kang takot sa Diyos, hindi mo susundin ang Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, susunod ka sa Diyos. Oh. Susunod ka kasi takot ka sa Diyos eh. Hindi ba pag takot ka sa tatay mo? Pag sinabi ng tatay mo, gawin mo ito, kahit hindi mo kayang gawin, ginagawa mo. Kasi may takot ka sa tatay mo. Sige, subukin mo. Sawayin mo ang tatay mo. Hindi ba? Natutuwa ba ang tatay mo? O nagagalit sa'yo? Ganon din po ang Diyos. Pag hindi ka sumunod, magagalit ang Diyos sa'yo. Kaya dyan ka po maiimpyerno. Tandaan nyo, yun ang mga ibang tao, sabi nila. Ano sinasabi nila? At saka na lang ako susunod. Kailan ka susunod? Paano pag binangungot ka, namatay ka? Ano ba susundin mo? Halimbawa, naglalakad ka lang, nakatapak ka lang pa ako, meron palang tetanong, namatay ka, ano pa susundin mo? Yung isa, bumili lang ng bulot, gabi, gutom. Di ba yung nagbabalot, nandun sa may poste, ng Meralco? Kasi may liwanag dun eh. Yan ang ginanyan niyo yung balot. Di ba, ugali ng Pilipino, babasagin yung balot, lagyan ng suka, lagyan ng asin, lahat ka na yung ilalagay. Tapos, yung pala, yung poste, meron pala pa ako sa likod. Napako yung ulo. Patay. O, paano ka pa makakasunod? Naglalakad ka lang. Nashoot ang butas, ang katawan mo sa butas, patay ka. Paano ka pa makakasunod? Kaya hanggat malakas ka, kaibigan, sumunod ka na. Alam niyo, mas maganda po susunod sa Diyos. Bakit? Ano sasabihin ng tao? Ay, ang ganda naman ng ugali niya. Maka-Diyos. Anong gusto niyo? Ay, ang sama ng ugali yan, mga demonyo yan. O, di ba? Kung minsan ang tatay mo, napipintasan sa iyo. Di ba ganon? Ang nanay mo, natutulog na, napipintasan dahil sa iyo. Kung minsan patay na sila, napipintasan pa sila nang dahil sa iyo. Yan. Yung tatay niya nang bait-bait, pero yan, walang yan. Di ba ganon? O anong patawag? Demonyo kasi yan eh. O, kita nyo. Ano pa? Impaktita yan. Alam nyo, ano?
Hindi nyo alam. Makinig kayo para malaman nyo. Tayong tao po, kaya tayo tinuturuan ng Diyos. Hindi upang pahirapan. Gusto ng Diyos lahat tayo mapunta sa langit. Pero nasa atin po ang ngayon ang pasya. Kung gusto natin sa langit o gusto natin sa impyerno. Kayo po ang magpapasya niyan, hindi ako. Yung iba, ang sarap naman mabuhay dito sa inyo kasi ang daming bawal sa inyo. Bawal uminom ng alak. Anong gusto mo? Sige nga, mamili kayo. Ang taong walang bisyo ang pamilya tuwan-tuwa. Ang taong may bisyo, suklam na suklam ang magulang. Ikinaiya. Hindi ka man lang may kwento sa iyong mga kaibigan, mga kumpare, kumari niya. Bakit? Walang yaka nga eh. Pero yung mabait na anak, ang yabang na ay yung anak ko. Di ba puro anak? Pinagmamalaki. Kaya tuloy, yung inyong mga magulang napipintasan dahil sa inyo. Kahit anong bait ng magulang mo, pero pag lumaki kang parang demonyo ka, kahit patay na yung tatay mo, yung nanay mo, napipintasan pa sila. Nang dahil sa iyong kawalang yahan. Hindi po ba? Totoo yan. Yung mga kapitbahay nyo, tingnan nyo, baka meron ganyan. Wala pong personalan yan. Yung nakasulat po sa Biblia, diyan lang po tayo nagbabase. Pag sumunod po tayo sa Diyos, very good. Pag sumuwi ka sa Diyos, bad Diyos. Sige po, ano? Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Itinuro mo sa amin ang patutunguhan ng tao, langit o impyerno. Salamat po, binusog mo kami sa pagkain espiritual. Salamat po sa buhay na bigay mo sa amin. Yung salita mo, life giver. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, huwag po kayong mami-personal, huwag kayong magalit. Dapat po matuto kayo dahil meron kayong matututunan. Kinuha po natin lahat yan sa Biblia. Hindi po tayo kumuha ng kusan-san lang. Biblia po ang ginamit natin. Yung po, amen. Opo. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Thank you for watching. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isang senior citizen, 64, yung stroke nose, 6 years. Person with disability, 6 years na rin po. Sa hawat tulong ng biyaya ng Panginoon Diyos, ito po, nakakapag-share pa tayo ng salita ng Diyos. God bless us all po, ano? Sige po. Sana po, mayroon kayong natutunan. Like and share, at i-share nyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye.